can always read. You can go either way. Yeah. Alright, so today pupunta tayo sa factory ng paggagawa ng custom CNC hubs. Tapos may mga konting revisions ako dito para mas tumibay, mas maganda and everything else. May design na kami. Iwan natin dito yung motor. Bukas ng hapon, balik tayo dito. Tapos na yung dalawang radiator. Alright, so today pupunta tayo sa factory ng nagagawa ng custom CNC hubs. So, papa-CNC hub tayo sa big block engine natin kasi kailangan ng mas malapad, di ba? So, yeah. We're on our way there now. Tapos, update ko tayo pag nandun na tayo sa CNC factory ng hubs. Straight to the face and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. Okay, so ayan, nakapag-discuss na kami sa kung talagawa ng CNC hub. Pinakita din nila ako ng mga samples, parang ganito, drum type, racing type dito. Tapos, meron na silang yung bagong design nila na mas magaang na, parang racing hub na talaga, pero meron pa rin drum brake. Pinapakita nila sa akin. Eto siya, ganito yan pag raw, no? Wala pa. So, yan yan. Ito yung sa atin. Ito yung base na gusto ko, pero dito tayo mag-revise. Kasi number 1, gusto ko palitan yung bearings. Mas malaki. Tapos, may mga konting revisions ako dito para mas tumibay, mas maganda and everything else. So, yeah, nakapag-discuss na kami. Hopefully by end of next week, give or take a week from now, meron na silang matapos na isa na sample. And then after that, test natin sa motor kung okay lahat, saka tayo paggawa ng maramihan. So for now, goods na, nag-intindihan lahat. Alright, so ayan, okay na. Tapos na lahat. Nakapag-discuss na kami, clear na. Pwede na tayo, balik sa shop. Alright, so today, punta tayo kay BRD para magawa na yung radiator ng big block natin, no? So, kunin muna natin sa shop, tapos drive tayo papunta kay BRD. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Okay, so ang kararating lang natin dito kay BRD. Baba natin yung motor, tapos pasok natin para masukatan na ng radiator. Bali lang. Feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. Okay, so ang na-test natin na kasya is eto na size. 6x8 lang siya. Patayo, gano'n. Pero sobrang kapal. No? Ang isang option natin, eto, triangle. Pwede itong triangle, putulin na lang dito sa ilalim para mag-swap doon sa chassis natin. So, supposed to be pipili ako, pero ang sabi nila is gagawa na lang tayong dalawa. Isang triangle na ganito, tapos isang yung rectangle, tapos pili na lang tayo kung mas gusto natin gamitin. So ito, nagsusukat na sila, tapos nagbilis na. To a creature, and it haunts me somewhere much deeper.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until We can always read. Oh, It can go either way. Yeah. It can go either way. It can go up here or out here. Okay, so okay na. May design na kami. Iwan natin dito yung motor. Bukas ng hapon, balik tayo dito. Tapos na yung dalawang radiator. So natagalan lang kami sa pag-design kung saan yung ports ilalagay para sa radiator. Para ang hinanap kasi namin, pinakamalinis na kaya na routing ng mga hoses, ng water pump. So mga 3 revisions kanina, ngayon okay na. So antayin natin bukas. Alright, so second day. Tapos na supposed to be yung radiator natin today sa BRD. Medyo late tayo nakalabas. So, diretso na tayo doon. Tapos, tingnan natin kung ano na yung resulta sa radiators. Alright, so, dito na tayo. Ginabi na tayo. Pero okay lang, dito pa naman sila. Feeling ko nasa loob yung motor. Iliwan na kasi natin dito, 'di ba? So, tara tingnan natin. So, ito na yung isang design natin, no? Yung rectangle. Nagawa na nila. Itong hose natin, routing para something like this. No? Pero mamaya sa shop, hanap pa tayo ng ibang paraan. Maybe we could route it better ng thinner. So far, okay na to. Ganito. And then we have another one, yung triangle. So yung triangle is the same width dito, pero mas malapad dito sa ilalim ng part, nakaganon siya. So, the way this is routed is dito siya, and then ito will go to the other side, diretso sa external water pump para less exposure ng hose, mas malinis tingnan. And yeah, so we will wait for the triangle design. Tapos pili na lang tayo kung alin mas malamig yung makina, and then alin yung mas maganda tingnan and everything. So we will know later. Ito ngayon, no, chine-check niya yung brackets para perfect placement yung brackets. And then isa pang chine-check niya is yung filler cap, kung saan na ilalagay yung cap, kasi medyo may space constraint tayo kasi may tambucho. So, hinahanap niya saan best ilagay yung filler cap. Kaya meron siyang dalang filler cap dito. Alright, so ito na yung dalawang radiator. Ito yung triangle version. Ito yung rectangle version. Magkaiba sila ng thickness. But sabi ni BRD sa akin, pa-testing lang whichever works best. So, yeah, punta tayo sa shop. Kapit natin to. And massive thank you to BRD Thailand for helping me with all my race bikes sa Team Good Boy. Very high quality. Very good workmanship. They have all kinds of radiators dito for anything you need.
So again, thank you so much, BRD. Oh, imagine yung mismong may-ari ng company nag-overtime para sa atin. It's past 9 in the evening. Nag-overtime lahat, tao niya, pati siya. Hindi nayaan yung motor natin. So again, thank you so much, BRD. Alright, so eto, tinaskit na namin. May mga radiator hose na talaga. Pinutol na rin to length yung mga radiator hose. So ganito yung routing niya. So feeling ko, ito na rin kasi yung pinaka malinis na pag-routing ng hose. So galing dito sa cylinder head, pasok dito. Tapos yung galing sa pump, sa kabilang side, pasok dito. Nagawa pa to siya ngayon, hindi pa naka-final bolt dito, pero more or less, ganito na yung itsura niya. Tingnan natin. Tapos yung Ayan. Yan yung. So, bukas punta tayo kay Ken K2. Palagay lang tayo dito ng mount sa chassis para kumawak dito ng stable. Nakagano. Kaya mayroong mounting points na kailangan na lang mag-weld dito sa frame para nakagano siya. Okay, so ito ngayon magpapalit tayo ng mga bolts. Yung mga hindi high stress na bolts, gamitan na natin ng aluminum para makabawas tayo sa total weight kasi ang laki ng motor natin, mabigat. Hanap tayo ng mga tamang sukat. So ayan, no? Palitan natin. Alright, perfect. Dito lang tayo kulang kasi sobrang haba, 110 mm. Wala akong 110, ang haba no, no? Eto, kulang po. Dito na naman tayo sa kabilang side, ano? Ang weight kasi nito parang 1:3. Isang bakal, tatlong alloy, equivalent sa weight. So at least may weight savings din tayo. Alright, so dito na tayo ngayon kay K2. Dinala natin itong big block kasi papaweld tayo ng bracket para sa radiator. Parating lang ni K2. So hopefully matapos lang nila ngayon para hindi na tayo kailangan bumalik dito. Sobrang dali lang dito sa kanila kay K2. So okay na to. Balik tayo sa shop. Kapit na natin lahat ng mga pwede tayo kapit. Alright, so alala nyo yung last time na pumunta tayo dun sa CNC shop na gumagawa ng hubs. Nagpa-custom tayo ng hubs para sa big block natin. Dito na yung hub na assemble na rin namin. Hindi ko na video last time kasi nagmamadali kami. Pero ito na yung wheelset. Yan o. So ito na yung hub. Pinalakihan ko yung dito. Mas malaki na rin yung bearing na gamit. Tapos pina-custom siya kasi if you notice, sobrang lapad o. 3 fingers. 3 fingers yung dito. Compared to the normal DKT hub na parang 2 fingers lang. So ito yung custom. Kinakabitan namin ngayon ng gulong para makabitan ng sprocket tapos chain. Nakita namin yung chain line kung tama yung sukat ko lahat. So we will see later. Kabit na natin, kabitan na rin ng sprocket para ma-check yung chain line. Okay na siya.
center na yung gulong, align na yung sprocket. So meaning to say, yung pagkasukat natin galing dito, papunta sa center ng hub is correct. So magsusukat na lang ng spacer ngayon, tapos good to go na to. Today, gagawin natin is yung pin pipe. Gagawa ni George ng wiring harness para sa fuel tank. Kasi in the coming days, pupunta dito si Mike yung tuner natin na puno. Tutunongin niya yung mga drag bikes natin para makatakbo na ulit. Lika! So, ayan guys, kinakabitan na ngayon ni Ibang George ng wiring harness para sa fuel tank. Kalat pa yung wires, pero it's getting there. So, ito, nakabitan na natin ng clutch cable. Okay na siya. Gumagana na yung clutch. Magka-cutting pa tayo ng throttle cable. Kasi sobrang ikli ng throttle cable ang dito lang hanggang dito. Tulin muna natin. So, ito ngayon, since nagre-ready na tayo para tuning, natanggal ko na yung tape, naka-tape to para sure. Tanggal ko na yung tape, kakabit ko na tong manifold adapter. Tapos kanina nakabit naman na natin yung throttle cable, so goods na. Tatanggalin lang minuno yung adhesive dito na naiwan sa tape.